Welcome to Donmar TV News Channel. Bakit ninyo pipigilan? Bakit nila pipigilan na si BBM ay purihin niya ang kanyang ama dahil siya ang nakaranas bilang isang anak sa kanyang ama kung anong klaseng ama meron siya. Imagine niyo gusto pa ito i-twist ng mga hitad. Sabi niya and calling him his idol. So what? Kung tatawagin ni BBM ang kanyang amang idol at idol ko rin yun, idol nating lahat. So dahil hindi niyo kayang tanggapin, dahil yung kakapiranggot ninyong utak na lutang na bitter, na 3% o 1% na lang kayo sa lipunan, gusto niyo i-contaminate yung utak ng 85%, I may say. 85% na BBM. Yeah, maybe 90%. Todo na natin, 99%, di ba? So, ibig sabihin, gusto niyo isaksak yung inyong paniniwala, yung inyong pag-aakusa kay BBM. Yan ang ginawa ninyo noong hindi pa uso ang social media. Imagine mo, tinatanong-tanong pa ito. At saka paulit-ulit na lang ito. Sabi niya dito, okay, BBM also expressed admiration for his lifestyle of work, okay, and his qualities as a strong leader, and his love for the Filipino people, and traits he said he has inherited. Yun, imagine niyo. So, yes, very proud si BBM, yung na sinasabi niya na mahal na yung pagmamahal ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino. Na-witness natin yan. 1986, last day nila, paulit-ulit natin piniplay dyan. Hanapin niyo sa Maharlika. Millions and millions and millions of views na yan. Noong time na sinasabi ni Ver na nilulusob na sila sa Malacanang, kailangan nating mag-retaliate, kailangan nating, sunggaban. Pero anong sabi ni Marcos noon? No. Ayaw niyang magdanak ng dugo o magdanak ang dugo sa mga Pilipino. At nakita po yon natin na ngayon sa social media. Before, hindi natin nakita kasi hindi man yan hina-highlight ng fake stream media. But because of the social media, kaya ito yung mga dahilan kung bakit nabuksan ang ating mga alindog at mga kaisipan. So yun. Kaya kayo mga dilawang mga hitad, na mga lutang ang mga pag-iisip, hanggang bitterness na lang kayo to the highest level. Diba? So magsama-sama kayo ni Dodong Manny, managinip na lang kayo, matulog kayo para managinip kayo ng pulang kabayo at mga pusa at mga uod. Yan, kasi mga utak ninyo ay talaga namang pinapasok na ng uod. Alright, so imagine mo questionan pa nila ito. Okay, yung mga pagmamahal ni BBM sa kanyang tatay, ang pag-express ng pagmamahal. He had a very clear understanding of what needed to be done and how to do it. And I think was his best quality as a leader. Ayun, sinabi nga ni BBM ito. Tapos sabi pa dito, ito si Tony Gonzaga naman, ay tinira-tira nila dito. In a YouTube interview last year, the problem we have now is we lack leadership. Yun ang sabi ni BBM. The YouTube interview titled, The Greatest Lesson Bongbong Marcos Learned from His Father has been viewed 13 million times since it's aired in September. Wow, 13 million na pala yun. Bongacious. Okay? Tapos sabi ng mga hitad, ng mga demonyo, sabi niya, he is doing very well because we have this pandemic disinformation. O, di ba? Ang merong pandemic of disinformation ay kayo. Okay? Hindi kami na BBM Sara supporters. Kayo ang nagtutulong-tulong, nagsanib puwersa para magpakalat ng disinformation sa mga Pilipino. Yes. Ngayon, kakapiranggot na lang kayo, kaya nga ginagawa ng Rappler, remember, nag-survey nung October, nung si BBM ang nanalo, dinilit ninyo. Kasi hindi aligned sa objective ninyo na manalo si BBM sa survey, hindi aligned sa objective ninyo na nasumigaw ang taong bayan na we are for BBM. Yan, dyan kayo, jutangin na ninyo, dyan kayo magaling sa disinformation. Ngayon, gusto nyong pagtakpan ang pagiging lutang ni Robredo, yung kanyang yung mga bloopers niya na tungkol sa magsasaka, tungkol sa 1,700 Island, alam niyo na yon, yung kanyang batas na hindi niya alam, yung sa akin lamang, iyong-iyong, ang NERV, lahat na yon. So yan, pinapalabas ninyo sa pakikipagtulungan lahat ng fake stream media para isave ang kipay ni Robredo na ito ay splice video, which is not. Di ba? Kayo ang nagpapakalat ng disinformation na sinasabi ninyo si Leni Robredo ay biktima ng trolls o disinformation or pandemic of disinformation. But you are talking to yourselves, idiots. Di ba? Kayo ang nagpapakalat nito. Di ba? Kahit balik-balikan nyo yung mga video ni Hitad Robredo, ang kanyang pagiging syunga
to the high, ang pagiging lutang at ang pagiging bitter na paninira ay nandiyan dyan ang ebidensya. Pero anong ginagawa nyo kay Bongbong Marcos? Wala kayong maibato, no? Ang binabato nyo is yung mga lumang issue, then gagawa kayo ng mga meme na si BBM, ilo-lockdown ninyo yung suot ni BBM doon kay Corina, 'di ba? Parang sinasabi niya nakapang gasoline boy o parang service crew sa restaurant or something. Pinagtatawanan ninyo si BBM kasi mukhang service crew, mukhang gasoline boy, mukhang tindero, mukhang ganito ganon. O 'di ba? Mga jutang ginina, mayayaman ba kayong lahat? Oh. At anyway, wala naman sa yaman o hirap ang sukatan ng pagkatao. Ibig sabihin, down nyo itong mga ordinaryong manggagawa like me. Kasi mga ayop na to sinasabi, inalter ni BBM yung utak natin. What the hell? Insulto nyo yung pagsunog namin ng kilay, literally, makapag-aral para mabago yung aming kaisipan, para ma-improve ang aming wisdom, knowledge, skills, and everything. At syempre kasama ni Alindog. Na sinasabi nila dito na si BBM ay patuloy na pinagtatakpan ang katotohanan. Patuloy na ginagamit ang mga trolls, patuloy na wala naman silang ebidensya. Actually, I watched part of Corina Hitad interview na tinanong siya na about trolls. Hindi ko pa natapos ang sagutin. Sabi ni BBM, show me one. Diba? Kaya tanong siya na may trolls ba kayo? Sabi niya, magpakita ka ni isang trolls. Totoo. Kasi walang troll si BBM, ako na mismo ang magsasabi. Never ever akong na parang, na sabihin na, uy, Maharlika, magganito ka naman. No, wala pa kialam. Kaya nga minsan may mga nagsasabi, uy, Maharlika, nakakasira ka kay BBM. Ano ba kialam ni BBM sa akin? May sarili akong kalayaan to speak up. At pag naging presidente na si BBM, later on, pag nagkaroon siya ng appointees o cabinet secretaries na bugo, later on, although ang sabi ni BBM, mag-a-appoint siya ng mga magagaling, but later on, pag may mga ganong palpak, ako po ang unang-unang maging kritiko ni BBM sa kanyang cabinet. Kung ano yung kapalpakan, kahit sino sa kanila. Why? Tayo ba yan? May right tayo para i-criticize ang kung sino ang mga palpak sa gobyerno. It's the same thing sa pwesto ni Pangulong Duterte right now, which is so sad, di ba? Marami mga Gigimon, yung mga anti-Marcos. Meron ko mga kaibigan, mga college days. Meron kaming group chat. May mga ganun Sabi ko sa'yo, kahit kaibigan mo, pwedeng pwede magkaiba talaga kayo Pero at the end of the day, magkaibigan kayo. Meron dati kaming group chat. Akalain mo, magsumbong nga lang ako. Pero hindi man nanonood sa akin. Mga tatlo sila, mga dilawan. Pinagtulungan nila ako palangga. Nagalit sila kasi binodya ko ang ABS-CBN. Nakalain mo, tatlo sila, magkaklase kami. Pero may mga kumampi naman sa akin. Pero hindi ako pumatol kasi, ayoko ng away kasi mga kaibigan ko. Binodyak ako dahil, alam mo, nabodyak ako dahil sa ABS-CBN, pinagtanggol nila. Kasi yung dalawa kong friend nagtatrabaho doon, mga hitad. Hoy! Huwag kayo nood-nood dito Maririnig nyo to pag nanood kayo. Pero friends ko pa rin naman yun kasi nakasama ko sila sa gimmick, kalandian, kalechihan, kalokohan, yung college days. Tapos dahil lang kay Hitad Robredo, nag-away kayo, mga jutang ginina. Akalain mong maapektuhan ang friendship natin. Hindi naman ako ganun. Kahit may mga kamag-anak ko, mga dilawan, meron nga ako mga kakilala hingi ng ayuda. Kakilala ko kamag-anak. Sabi ko, ito, true story Nakita post kay Lenny. Sabi ko, jutang ginina lang to. Hingi ng ayuda kay Lola Marlica. Tapos si Lenny yung pinapost. Sige na nga. Mabait naman ako Hindi ako nagpapapekto. Totoo yun. Kasi at the end of the day, we're friends, we're classmates, or magkakamag-anak tayo. Sabi nga, wag papaapekto ang buhay ng politika. Mag-away-away talaga kayo. Kasi kahit yung mga politikong sinusuportahan natin, may mga family feud din yung mga yan. May mga awayan din yan. Hindi lahat ng kapatid o kamag-anak gusto yung agenda nila or propaganda nila, whatever, good or bad propaganda. So talagang ganon. Ganon, sabi ka natin, ang buhay is really uncertain. Hindi natin alam. Kaya yung mga gumagawa ng issue about BBM and Sara na ganito, na ganyan, lahat yun posible. Diba? Si BBM nga, diba? Talaga naman yung kanyang suporta kay Sara, very napaka-solid. Lahat po sa buhay natin, magkaibigan tayo ngayon. Bukas magkaaway naman tayo ngayon. Meron nga din ako mga palangga, ay Maharlika, bubuisit ako sa'yo. Nung binanata, meron pa ako isang friend si MM, sabi niya, naku ga, pag inaaway mo yung favorite kong artista, si Regine dati, bla bla bla, buisit na buisit ako sa'yo, gusto ko tang sampalin. Sabi niya talaga sa akin. Pero hindi na lang kita pinapanood. Sabi niya, lumilipat na lang ako sa iba mong kuda.